noon pong May 2025, pagkatapos ng senatorial elections, national elections, and local elections. And just a few days after my birthday, sinabi ko po noon na patay na itong impeachment na ito because wala nang sapat na bilang ang administrasyon para alisin si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment. And then 1 year later, Mayo na naman ngayon. And after my birthday again, napakagandang birthday gift ito, ano? Para sa sambayan ng Pilipino, sa ating lahat, na naniniwala sa demokrasya. Again, I say, patay na naman uli ang second impeachment na ito ng administrasyon. And this is it. This is the end of the line for them. With the election of the new Senate President, with 13 voting for Senator Peter Alan Cayetano as the new Senate President, alam mo na ngayon kung ano ang bilang nito pagdating dito sa impeachment. Assuming na makarating man ito muli sa plenaryo for the Senate, for makonvene man ang Senado na muli as an impeachment court. Pero with dependency of the Supreme Court case, we don't know exactly what's going to happen here. Pero I would assume either na pumasok man yan sa plenaryo in an impeachment vote, talo pa rin ang impeachment nito. So, there is nothing more that is standing in the way of Sara Duterte running for 2028 and winning the presidency. At ang tanging makakatalo na lang dito kay VP Sara, well, kailangan mag-ingat ang ating Vice Presidente because the only thing that they can prevent her from running as for president is to kill her. At sana ay proteksyonan ng Panginoon ang ating Vice Presidente. At napakarami pa pong mga implikasyon nitong regudo na ito sa Senado. One thing that's gonna happen now is that si Senator Bato de la Rosa can no longer be arrested without the consent of the Senate because ang Senado, kagaya as in the past, can grant a safe haven to a fellow senator while Congress is in session habang siya nakaupo bilang senador. And this will give time kay Senator Bato de la Rosa na mag-file ng appropriate petition sa Korte Suprema upang i-challenge itong issuance ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. And again, with this development, I don't think magagawa na nila yung ginawa nila kay PRRD. That is good news also for the opposition and for Senator Bato de la Rosa. Another thing is the Blue Ribbon Committee. Sigurado magkakaroon ng regudo nito. And I hope Senator Marcoleta, I think this is gonna happen, is gonna go back to the Senate Blue Ribbon Committee at tanggalin na itong si Ping Lacson, that's a definite. And finally, madidinig na natin dito ang 18 Marines sa magte-testify. Makikita na rin siguro natin muli si Orly Gutesa. At madidinig na rin natin siguro ang katotohanan mula kay Adrian Bersamin at saka kay former Executive Secretary and former Chief Justice Bersamin. At marami pang mga iba na dapat nagtestigo sa Blue Ribbon Committee, malamang ay maririnig na natin ngayon. Ang katotohanan na which was long suppressed through this Blue Ribbon Committee sa pamagitan ng kanilang mga sarswela ng hearing, finally malalabas na. At kapag lumabas ang mga detalye na ito, magbabago ang complexion ng politika ng Pilipinas. This might also trigger mga further actions from mga nakaupong mga opisyales. And not far away would be si Bongbong Marcos. I don't know kung Martin Romualdez will eventually participate in the Senate hearing, but he can do so now voluntarily kasi pwede siyang padalan ngayon ng imbitasyon ni Senator Marcoleta. I'm so excited about what's gonna happen next dito sa ating bansa. And just at the time that we were losing hope dito sa nakikita natin ng mga yung garapalan na pag-disrespect sa batas nitong House Committee on Justice at saka nitong impeachment court, finally
something good has happened in the Republic of the Philippines. Buti na lang may mga natitira pa tayong magigiting ng mga senador who is holding the line. Dati kasi yung legislature kasamang Senado ay nakipagsabwatan na dito sa administrasyon. And finally ngayon, at least may semblance of hope, may pag-asa pa na magkakaroon ng katinuan, may laban pa rin tayo para sa demokrasya ng ating bansa. And with the Supreme Court still holding the line, pagdating sa hudikatura, I hope the Senate this time under the new leadership will hold the line insofar as protection ng demokrasya is concerned. Kaya a lot of things have happened at napaka disappointed nito itong yung House of Representatives sa sobrang effort sa kanilang ginawa just to impeach Sara Duterte. But as I did a video kanina lang, sabi ko nga we will stand for BP Sara. We will hold the line and we will not give in, and the Lord will always be with us. At kaya tayong lahat, kayong mga iskumbro sa buong Pilipinas, steady lang kayo. Patuloy niyong pagmasdan ang ating sitwasyon, pero dapat tayo ay magsisipag-aral din kasi alam natin mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.